Ayan mga master, good morning. Tanghali na. Good morning pa rin syempre, alas 10 ng umaga. So, maraming salamat muna sa sa naka-tune in ngayon dito sa channel natin, no. Alright, episode 68 na po tayo mga master. At tayo po syempre ay babiyahin na naman dito sa Lalamove serye natin. Ayan, so napakaganda ng panahon, maaraw. Yun nga lang, medyo pag ganitong sobrang init, ang hirap bumiyahin nito sa city, no? Napakainit talaga, sobra. So, good morning, good morning, good morning! Kakalabas lang natin kasi tayo may inasikaso sa bahay. So, ayan, kung napapansin nyo mga master, talagang hindi na ako consistent na bumiyahe at hindi na maaga yung labas natin. Unlike ng mga unang unang biyahe natin, talagang minsan alas 7, minsan alas 6. Diba? Ngayon, pasulpot-sulpot na lang tayo. Tawag nito, minsan half day, minsan maaga. Ayan, pag siniswerte. So, ayan, explain ko sa iyo kung bakit ganyan mamaya-maya, no? Meron tayong pag-uusapan na napakahalaga dito sa sa ating ginagawa dito sa Lalamove. And I hope makarelate yung iba dito. Pero syempre, bago yan, magpapagas muna ako. Update ko kayo mamaya. Pagas muna tayo, dumi na ng dumi na ng motor ko. Ilang linggo nang hindi nahuhugasan to, nag-uulan kasi. So, nandito tayo ngayon sa pinakamurang gasolinahan dito sa Las Piñas. Siyempre, para makatipid tayo sa gasolina. Dito sa na to, crossing. Lagi dito may hulihan. Huli si boss Baka lumagpas siya ng konti. Alright, so ayan mga master, nakapagpagas na tayo. Tayo po ay mag-i-start na sa ating sa ating journey dito sa Lalamove serye natin. Status ng biyahe natin ngayon, alas 10 na ng umaga mga master. At ayan, tanghali na tayo bumiyahe. So sana makahabol pa tayo. Kahit 4 na booking lang ngayon, pwede na yan, basta medyo malayo. So as usual, ganun pa rin ang ating game plan. Natikitan ka? Anong violation mo? Oo. Dapat yung sarado. Oo. Minsan mga walang pakundangan yan So ayan mga master, papunta na tayo sa ating first pick up of the day. Ayan, kakapagas lang natin. At meron na tayong pick up. Doon to sa mga, sakto lang, sa mga ruta din natin, pupuntahan natin ngayon. So Taguig. Puntahan na natin. So subukan natin maghanap ng double book, no. Pero syempre, ang technique kasi sa meron ako mga nakikitang nagtatanong kung paano raw mag-double booking. Actually mga master, madali lang mag-double book, no? Napakadali lang. Pero siguraduhin nyo muna na pipick upin nyo yung unang booking nyo bago kayo maghanap ng kapareho o kasabay. Kasi mamaya mag-double book ka tapos sabay mong kinuha yung apps, apps yung booking, hindi mo pa nakukuha yung isa. Baka mamaya yung isa bulky, tapos hindi kayang isabay yung nakuha mo. Mahirap magpa-cancel, di ba? So make sure na kapag magdo-double book kayo, pick upin nyo muna yung una bago kayo kumuha ulit ng isa pa. Okay, so yun yung gagawin natin ngayon. Ayan, so tanungin mo rin kung ano yung i-deliver natin para sigurado, diba? Alright, so ganun lang mga master kung kayo ay magdo-double booking. Kasi syempre, yung iba natatakot mag-double book, no? Yung mga baguhan. Well, ako rin, ganyan din ako nung nag-start ako dito sa Lalamove. Ang ginagawa ko noon, isang kuha, larga agad. Kaya tuwan-tuwa yung mga client sa akin kasi ang bilis ko Hindi ako nagdo-double book noon. And then I found out na medyo lugi. Na-realize ko rin na teka lang, bakit hindi ko gamitin yung double booking para mas kumita ng mas malaki. So ayun, simula noon nagdo-double book na ako, no? Pero yung mga tekniko sa double booking, kailangan talaga iisa lang ang ruta ng drop off mo para hindi hassle at mabilis pa rin ang iyong delivery. Okay, so syempre ganun nga, pick up muna bago kumuha ng another booking. Okay, so maliwanag tayo dyan mga master sa mga baguhan. Oo, sa Tonix, Taytay. Okay. So nabahala dyan kuya. Sige sir. 10 pesos, sa kanya din yan. Okay, sige. Pakita mo lang yung bibigay sa'yo ng Sige. Pumasok ako bigla Yung mga sige.
Okay, meron na tayong pangalawang booking. Papunta ring Taytay to. So same route lang, no. I-chat na natin yung client natin on the way. Okay, so hindi naman tayo mag-aalala kung anong pipick upin natin doon kasi kahit na medyo malaki yan, madadala natin, no? Dahil wala masyadong laman yung ating bag. Ayan yung sinasabi ko doon sa mga baguhan na pag kayo kukuha ng double booking, dapat iisa lang yung ruta nyo, no? O hindi man magkadikit pero dapat madadaanan or lalagpasan. Yun lang para sigurado kayo na hindi kayo magsasayang ng gasolina. Alright. So, tamang lang ito mga master. Ganyan lang po ang pagbabiyahe sa Lalamove kasi marami po ang gusto ring bumiyahe at gusto mag double booking pero natatakot sila at hindi nila alam paano gagawin o ano yung dapat na gawin. So kagaya po ng ginawa natin ngayon, pinick up muna natin yung unang booking tapos tsaka tayo naghanap ng pangalawa. So yun lang po mga master. Alright, so ngayon pupunta na tayo sa ating drop off. Sana naman, drop off pick up pala. Sana wag i-cancel, no? Tower 8. Tower 8! Hello po. Good morning po, ma'am. Sa Lalamove po, nandito na po ako sa Tower 8. Lalamove po. Ayan lang po. Sige, naiwan. Picturean ko lang. Apo. Okay na, ma'am. Sige. Ayan, salamat po. Okay. So, ayan mga master. Meron na tayong 100. Uy, may tip. So, 150 lang yung kanyang pero ginawa niyang 180. So, meron tayong tip na 30 pesos. Ayun, may panggas na tayo. Okay. So, ayan mga master. Dala-dala na natin ang ating dalawang parcel na napakaliliit lang. Isang susi at saka isang laruan na maliit. Ayan, so punta na tayo ng Taytay. Itong pick up natin ay itong drop off natin magkatabi lang, no? Opposite side lang pero lang, isang kalsada lang. Kaya panalo tong panalo tong ruta na to, no? Minsan talaga nagkakataon yung mga ganyang booking na kukuha mo same route lang. So lagi po natin tatandaan mga master sa mga nagdo-double booking. Huwag kayong magmamadali kumuha ng double book. Kumuha kayo ng booking na hindi kayo talo para yung gasolina nyo hindi sayang, no? Kahit mababa lang yung fare niyan, basta iisa lang ang way, panalo kayo dyan, no? Sa double book. Pero kapag yung double booking nyo magkahiwalay ang landas, ay siguraduhin nyo na yan mga master, it's either break even lang or negative. Para yan sa mga baguhan na dito sa Lalamove. Ako baguhan din naman tayo dito sa Lalamove syempre. Pero habang tayo bumibiyahe, pinag-aaralan natin yung mga dapat na gawin para syempre hindi tayo malugi. Hindi lang ako basta-basta pumipick up ng mga ng mga parcel, mga master. Talagang nagbabasa talaga ako ng mga details ng mga ng mga booking, no? Para iwas scam, iwas aberya, hanggat maaari talaga ayoko talaga ng mga maka-cancel, no? Maliban na lang talaga kapag walang nakalagay na note yung yung pick up tapos ayaw sumagot kahit i-chat mo pag nandoon ka na. Minsan may hindi magandang booking, napipilitan tayo magpa-cancel. Alright, so syempre habang tayo papunta ron sa ating drop off, tayo po ay magkwentuhan muna mga master ng mga bagay-bagay dito sa Lalamove. Alam niyo naman, always tayo updated sa mga kaganapan dito sa Lalamove, kung ano yung mga nangyayari sa loob, para at least, para din naman sa atin yan, para alam natin kung ano yung mga gagawin natin, no? Para hindi tayo nag-iiyak sa social media, nagrereklamo. So, pag mayroong mga adjustment na nangyayari, kailangan ikaw din mag-a-adjust ka rin para bumabagay ka sa mga kaganapan dyan sa loob ng app ni Lalamove. Dahil ang dami na nagrereklamo, ang dami ng mga rider na talaga namang umaaray na. Kasi nga, ang baba na raw ng fare ngayon ni Lalamove. Totoo naman talaga yun mga master. Kahit ako napansin ko rin yan, no? Recently parang napakababa na, tapos ang layo-layo, tapos wala nga sa 200 yung pamasahe. Diba? Sobrang baba na talaga, kaya yung iba nagrereklamo na. Okay, so worth it pa ba na bumiyahe ngayon sa Lalamove? Yan, kung worth it pa ba bumiyahe sa Lalamove, syempre masasagot natin yan base sa ating experience, no? Depende sa
pagbabiyahe natin. Ayan oh, naririnig nyo, nasa likod natin mga rider. Oh, nagrereklamo sila, ang baba na ng pera, ang dami pa raw buraot. Oh, di ba? So, yun na nga. Isa sa mga dahilan kung bakit marami nagrereklamo dito sa Lalamove mga master. Ito, tingnan natin ha. Isa-isahin natin 'yan. Marami na mga client na mga buraot sa totoo lang, no? Kasi yung mga gustong makagulang sa rider, totoo 'yan kasi sa akin na experience na natin 'yan eh. Ang dami diyan mga nagpapabook na ang lalaki tapos pinipilit nila sa motor. Kahit di naman pwede sa motor, kahit pang sedan na, 'di ba? Ang dami mga client na gustong makagulang sa kawawang rider. Yung iba sandamukal na yung yung kahon. Gusto pa nilang isakay sa motor, 'di ba? Talagang pinipilit. So, talagang umaaray si rider sa mga ganong klaseng sistema ng mga kliyente ng mga buraot, mga gustong makagulang sa rider. Pinipilit nila yung mga parcels na hindi naman pang motor. Alam niyo, sa sobrang baba ng fare ni Lalamove, ang kawawang rider ay tawag nito na nagugulangan pa ng ibang yung ibang mga kliyente. Yung iba tinatago nila yung mga ipapadala nila. Ngayon, ang technique na nakikita ko ng mga client na mga buraot, babayaran na nila si rider. Siyempre, pagtanggap ni rider, at saka ngayon nila ilalabas yung mga hindi naman kaaya-aya mga parcel. At nangyari sa atin yan one time. Walang control si Lalamove pagdating sa kanyang mga kliyente, no? Yung mga nagpapabook. Pero kay rider, ang dami nagrereklamo na napakahigpit ni Lalamove sa mga rider, no? Konting kibot lang, konting report lang sa kanila ng mga kliyente, bumababa agad yung rating. Ang bilis bumaba ng rating. Kahit na si kliyente ang may kasalanan, kahit na si kliyente ang mali, ang lumalabas kasi mas nakikinig si Lalamove sa mga client. Syempre, business nila yan eh. No, itong si kawawang rider wala na magawa. Kahit na hindi naman niya gusto yung mare-report, minsan nababan pa yung account. Yan, nakakaawa talaga minsan yung iba. Lalo na dun sa mga dito lang umaasa, no? Ito lang yung pinagkakakitaan nila. Tapos ang ganda-ganda ng rating nila, biglang isang report lang, ban agad. Nangyayari kasi yan eh. Ang dami ko nakikitang ganyan. Lalo na kapag may mga abusadong mga kliyente na nag-book, tapos hindi nagustuhan yung kanilang service, walang konsiderasyon. So, ire-report agad ang kawawang rider. Alam niya, sa tingin niyo mga master, worth it pa ba na bumiyahe sa Lalamove sa kakabila ng pagka sobrang baba ng kanyang fare ngayon? No? Worth it pa ba yan? Sa mga full-time na naglalalamove, no? Yung talagang ito lang yung ginagawa nila, tapos biglang ang laki nung tapya sa fare. Talagang napakalaking napakalaking dagok talaga sa kanila yan. Kasi imaginein mo, ito lang yung inaasahan nila, tapos biglang bababa pa, lulugi ka sa gasolina, di ba? Tapos yung mga parcels pa na hindi naman dapat pang motor, ginagawang pang motor. Talagang para sa akin, lugi talaga si rider. And ayan, so ang question ng karamihan at ng iba, worth it pa bang bumiyahe ngayon sa Lalamove? Worth it pa bang gawin nila yung dating ginagawa nila? Or worth it pa ba ituloy mo yung ginagawa mong courier service dito sa app? Despite of wala ko, ang kasagutan ko dyan mga master, dalawa. Dito sa nangyayari sa Lalamove ngayon, dito sa loob sa app, no? Dito sa nangyayari sa Lalamove, mayroon talaga nagbe-benefit sa isang side lang. Kung pag-usapan natin client and rider side, ang nagbe-benefit talaga dito mga master, yung yung client, yung mga nagbubook, sila yung nagbe-benefit dito. Kasi nga naman, syempre, ang laki ng natitipid nila, di ba? Kahit na malayo, wala nga sa 200, di ba? Kaya naman, ang dami pa rin nagbubook sa Lalamove talaga. Kasi nga, syempre, ang baba ng fare. Talagang
kahit ikaw ba naman mamili ka ng up, kahit ako, 'di ba, magpapa-deliver ako, pipiliin ko yung Lalamove kasi ang baba ng fare. Baba ng fare ni Lalamove, makakatipid ako lalo na kung meron akong mga online business, 'di ba? Ang laking tapyas dun sa sa 'di ba, sa overhead pagdating sa shipping. Kasi yung ibang mga mga tawag nito, yung ibang mga courier service medyo mataas talaga compare kay Lalamove. So, ang magbe-benefit talaga dito sa kaganapan na yan na napakababa is walang iba kundi si client. Kasi dinesign yan ng kumpanya para mas maraming mga kliyente ang pumasok, syempre. Yan po ang benefit niyan. Ngayon, sa other side, negative side mga master, ang nagsasuffer dyan yung mga rider. Yung mga rider, especially, eto na, papasok na dito yung mga baguhan, no? Sila talaga yung nagsasuffer yan, yung mga baguhan. Kasi hindi pa nila alam yung mga diskarte dito So sila, kuha lang sila ng booking, no? Deliver lang sila ng deliver, di nila alintana na pwede silang nalulugi na sila. Pagod, hirap, di ba? Ubos yung imbis na kumita, talo. So sa kagustuhan nilang kumita, hindi na nila tinitingnan yung yung layo ng kilometrahe ng booking. Basta sila makakuha lang ng pick up, okay na yon. So hindi nila pinapansin yon hanggang sa na-realize nila na pag tumagal, parang teka lang, nagpapagod lang ako. Parang wala akong kinikita, di ba? Sa una, wala pa, excited pa. Lahat ng mga rider, ng mga bago dito sa app, lahat yan, pag umpisa, excited pa yan. Kasi natutuwa sila. Napapakinabangan na nila yung motor nila. Same time, kumikita na sila, di ba? Lahat yan. Pero, habang tumatagal, no, depende na sa pangangailangan nila sa buhay at sa kanilang ginagawa. No? Kung may pamilya, syempre, maghahangad yan ng medyo mas malaking kita. Kung binata naman, happy go lucky lang yan. Kung babiyahe o hindi, wala yung pakialam ba. Ngayon, yung iba naman, kung magpo full time, talagang kailangan nilang kumita ng more than 1,000 plus pataas para masustain nila yung kanilang lahat, pagkain, maintenance, no, gasolina. So, yun ang yun yung mga factors na dapat na maisaalang-alang o yung marirealize nila pag medyo tumagal na sila dito sa app. So, yun mga master. And then, at the end of the day, marirealize mo na lang na teka lang, ang baba nga. Kahit na ang dami ko ng booking or kahit na kuha ng booking, natatalo ako. Ano yung dapat kong gawin? Doon na ngayon papasok yung mga diskarte ng mga rider. Alam na natin yan mga master. Para kumita lang, kailangan dumiskarte. Magpadagdag, cancel booking, yan, 'di ba? Para hindi na makuha yung 20%. Tama, 'di ba? Multiple booking, cancel booking para maraming dala. Tapos syempre, yung mga lumalaban ng patas talaga, syempre willing to wait dapat yung kliyente. At tawag nito, magdo-double book yan hangga't hindi sila nakakarating sa kanilang final drop off. So yun po yung mga bagay na i-consider natin dito sa Lalamove, no. Talaga naman nangyayari talaga. Totoo yan mga master, no. Ako ayoko maging bias. Kung ano talaga yung nakikita natin, yun yung i-vlog natin, yun yung sasabihin natin sa inyo. Kasi mahirap naman na tawag nito, sabihin natin okay dito, tapos yung mga naaya natin sabi sinungaling tayo, di ba? Kanya-kanyang yan mga master, kanya-kanyang reason kung bakit etong Lalamove ay ginagawa mo, di ba? Tayo may iba tayong reason, meron tayong reason. I'm sure yung iba may mga kanya-kanyang reasons din. So depende nga sa atin, depende sa tao kung bakit tayo bumibiyahe dito sa Lalamove. Okay, so regarding naman sa reason ko bakit ako bumibiyahe dito, mamaya na natin pag-usapan yan. Kasi yung reason ko napakababaw lang. So ngayon sa tingin mo, ano ang suggestion ko? Ikaw ba ay magpo-full time dito? Or magpa-part time? Diba? Worth it pa ba? So, kailangan mga master, kung magpo-full time ka dito sa Lalamove, siguradong kompleto ka ng arsenals ng diskarte. No? Hindi ko sinasabi na hindi pangit, diba? Pero ako, sinasabi ko sa'yo na kung gagawin mo to full time, walang masama. No, walang masama. Kasi kung ito lang talaga yung pagkakakitaan mo,
Kailangan mo lang talaga dumiskarte sa lansangan. Ngayon, yung mga diskarte na yan, matututunan mo yan along the way. Mahirap, syempre, mahirap kumita ng pera. Lalo na sa ganitong klaseng hanap buhay. Sama mo pa yung ganitong traffic, oh. Aroy. Diba? So, ang tip ko sa inyo, mga master, gawin nyo lang gawin nyo lang munang part-time si Lalamove. Meron tayong mga dapat na gawin para hindi ka malugi dito sa pagbabiyahe kay Lalamove. Kaya mo naman kumita din dito, no? Kayang kumita ng 1,000 pataas, depende sa sa trabaho mo. Kahit na mababa yung fare niyang, kikita ka pa rin yan ng 1,000 pataas, pero talagang sagad-sagad yung biyahe mo dyan, kung master. Siguro talagang full time ka dyan, mga 12 hours sagad dyan, 12 hours, 16 hours para kumita ka ng malaki. Pero syempre tayo naman kailangan natin magpahinga, so hindi po pwede yung ganun, diba? So well, hindi ko masasabi kung worth it pa ba bumiyahe sa Lalamove ngayon, or hindi na worth it na bumiyahe dito. Kasi iba-iba tayo ng diskarte sa pagbiyahe, no? Merong mga rider na talagang kumikita naman dito. Pero syempre, hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan nila sa kalsada. Bilib ako dun sa iba na talagang ang lalaki kumita dito sa Lalamove, lalo na sa mga motorcycle rider. Kasi alam niyo dito sa Lalamove, para ka kumita ng 1,000 plus or 1,600. Yung 1,000 madaling kitain, mga master, eh. 2 booking lang yan. 2 double book lang yan na malayo. Tapos 2 pabalik, kuha na yan, eh. No? Yun nga lang, syempre, pag gano'n na kalayo, long ride, kakain ng gasolina yan. So, tanggalin natin yung overhead expenses mo sa gasolina. So, siguro sa 1,000, lahat-lahat, ang kikitain mo dyan, halos kalahati na rin, no? 500. Ganun yung ratio niyan, eh. So, yung kalahati, baka mapupunta yan sa top up at saka sa gasolina. At saka sa pagkain, syempre. May kita pa rin naman kahit papaano. So, ang kasagutan ko dyan, kung worth it pa ba bumiyahe sa Lalamove, mga master, sa akin, para sa akin, worth it pa naman. So, ibig sabihin, medyo alangan, pwedeng hindi, pwedeng worth it pa. Depende kasi yan sa motivation mo sa pagbiyahe. Depende sa pangangailangan mo. At saka makakapag-decide kasi yan, ikaw mismo sa sarili mo. Kung alam mo sa sarili mo na medyo nalulugi ka na, stop mo na lang, no? Pahinga ka tapos mag-analyze ka kung ano ba yung mga dapat mong gawin. Tsaka mga master, ito lang para hindi kayo malugi, makaiwas kayo sa pagkalugi kay Lalamove, no? Ang dami mong pwedeng gawin na paraan para yung biyahe mo ay hindi lugi. Una, ay di wag kang kumuha ng fare na palugi ba, di ba? Yung tipong napakalayo pero ang baba. Lugi ka talaga doon. Always check mo yung ruta nung ride mo, no? Tingnan mo kung gaano kalayo at tingnan mo kung kabisado mo yung daan, kung saan ka makakatipid sa ruta. Kaya nga dyan papasok yung magbasa muna tayo. Magbasa muna tayo bago tayo mag-swipe, bago tayo pindot ng pindot. Gamitin nyo yan double booking, no? Kasi yan lang ang paraan para kumita kayo dyan. Pag hindi nyo ginawa yung double book na yan, wala talaga kayong kikitain dito. Talagang sasabihin ko na sa inyo, mga master, kapag hindi ka nagdo-double booking sa Lalamove, naku po, lugi ka talaga lagi dito, always. Maliban na lang kung yung kukontratahin mo, depende sa pag-uusap. Pero kung sa app ka lang magre-rely, talo ka talaga. Hindi worth it bumiyahe sa Lalamove ngayon kung hindi mo kabisado ang takbo ng biyahean sa Lalamove. Kasi sa baba ng fare ngayon, matatalo ka talaga. Kaya wag na wag kayong hindi magdo-double book. At syempre, pag si kliyente ay nagmamadali, kausapin nyo, no? Kung gusto niya talagang mabilisan, edi doblehin niya yung booking, yung bayad niya. Ngayon, kung hindi siya magbibigay ng doble, edi explain mo sa kanya na hindi ka pwedeng magmadali kasi nga kailangan mo mag-double book para kumita ka.
Ganun lang, practical. Explain mo lang na maayos. Sabi mo, lugi po kasi kung hindi diretso tayo nang walang double booking. Para alam nila. Well, I'm sure yung iba dito alam na itong mga pinagsasabi ko kasi mga veterans siya. Pero eto, inuulit-ulit ko kasi para dun sa mga baguhang mga rider. Para at least kahit paano, pag napanood nila itong vlog natin, meron silang matutunan. No? Para meron na silang guide. Kasi talo ka sa Lalamove kapag sa ngayon, talo ka kapag single booking ang ginawa mo. Maliban na lang kung short booking lang yan Pero pag mga long ride, ay nako. Para kang kumuha ng bato, pinukpok mo sa ulo mo. Worth it bumiyahe sa Lalamove kapag may alam ka. Hindi worth it bumiyahe sa Lalamove kapag baguhan ka at wala ka pang alam. Kaya dapat panoorin nyo itong vlog natin, mga vlog natin para matutunan nyo mga master, mga technique ba dapat yung gawin. Gayahin nyo lang yung ginagawa ko mga master yan. Kahit paano kikita kayo dyan kasi proven and tested na yan. No, minsan nakikita nyo 4 lang ang booking natin, uwi na tayo, kota na, di ba? Hindi na tayo nagpapakahirap. Diskarte lang ba? Diskarte. So para sa akin, dahil naman tayo mga master, kung mapapansin nyo nga, gaya ng sinabi ko kanina, hindi na tayo halos full time, minsan part time. Kasi may mga diskarte na tayong ginagawa at alam na natin yung mga technique natin na very effective naman. Minsan tanghali na tayo bumibiyahe pero nakakauwi pa rin tayo, kumukota pa rin tayo, kumikita pa rin tayo. Kahit na yung booking natin 4 lang, ganyan. So hindi natin sinasagad yung sarili natin. So kaya hindi na rin ako nagpo full time sa Lalamove, Dahil syempre namimili na tayo ng mga booking ngayon na dapat lang nating book. Hindi na po ako gaya hindi na gaya ng dati na talagang pag may nakita akong booking, tira ako ng tira. Kaya yung mga unang buwan natin dito sa Lalamove talagang grabe, sobrang pagod ko. Talagang halos di na ako, pag uwi ko ng bahay, pagod na pagod ako. Ngayon hindi na gano'n mga master. Inaaral ko na kasi yung mga ginagawa natin dito para naman hindi tayo nalalaspag. Marami na rin ang katotohanan dito, marami na rin mga rider na na hindi bumibiyahe dahil nga sa sobrang baba ng fare ni Lalamove, Totoo kaya mga master, ang dami na. Yun yung mga nakapag-decide na na okay, tigil muna sila. Mag-aantay na naman sila kapag gumanda yung Kaya nagkaroon ng mga strike booking dahil nga sa ganong klaseng sistema. Ang problema, hindi talaga magiging effective yung strike booking na yan. Alam niyo kung bakit? Kasi wala namang pagkakaisa yung mga rider Di ba? Pag sinabi yung strike booking, yung iba pa biyahe pa din. Wala silang pakialam kasi may kanya-kanyang reason yan kung bakit sila pabiyahe o hindi. So, pero kung may pagkakaisa mga rider, pag meron nagsabi na okay, hindi na worth it yan, ganyan-ganyan, baka sakali pa masunod yung gusto nila. Pero syempre, sa dami ng rider, hindi naman lahat yan magkakaisa talaga. Wala magyayari doon sa ginawa nilang strike booking. Ano pa nga mas lalong bumaba pa yung fare Okay, so yan lang mga master, napag-usapan lang natin. Actually, marami pa tayong mga bagay na itatakil, pero sa mga susunod na sigurong update yan. Alright, so yan, malapit na po tayo sa ating drop-off. Okay, so ayan mga master, nandito na po tayo sa ating drop-off, unang drop-off natin. 500 meters away na lang. Lapit lang. Hello po. Hello po. Opo, nandito lang ako sa baba. Okay na, okay na. Okay. So, let's go to our next pick up. Pick up tuloy, drop off mga master. Malapit na tayo. Update ko na lang kayo kapag nandun na tayo sa ating ating drop off. Ayan mga master, malapit na po tayo. Ayan, nandito na tayo sa sa ating second drop off. Second drop off. Your destination is on the left. Hello po. Sir, sa Lalamove po. Nandito na ako sa may to? Tonix ba to? O okay na to? Okay, salamat boss. Okay. Akalain mo nag-tip 168 lang pero ginawa niyang 200. Meron tayong tip.
Panalo yung booking natin na dalawa na to. So, kumita po tayo dito ng 385 sa dalawa natin booking. So, hanap tayo ngayon ng dalawang booking ulit, no? Para makalabas tayo dito sa ano, sa Taytay. O, di ba mga master, basic lang, panalo. Basta mayroon kang double book lagi, panalo yung booking mo, sigurado yan. Hindi ka matatalo dyan. Okay, update ko na lang kayo mamaya kapag tayo nakachamba dito. So, ayan mga master, meron na tayong another book. Meron tayong another booking. So, yung booking natin papuntang Makati. Okay, so pangatlong natin mga master, pangatlong booking natin. Pangalawang beses ko na nakapasok sa village na to. Lala mo po, para po kay John. Papunta pong MMDA Traffic Institute sa Makati po. Tawagan ko po. Opo, nakalagay dito eh. Po? Ito na yon, okay. MMDA Traffic Institute. Update ko na lang kayo mamaya kapag tayo nakachamba na ulit mga master. Ayan. So, ayan mga master, nakakuha tayo ng pick up, no? Dito sa Antipolo. 6.1 kilometers ang layo. Agoy. Pero okay lang, sige, tirahin natin to. Ang layo ng pick up natin, nagkamali tayo. Pero okay lang, sige. Tira tayo, tira. 6.1 kilometers mga master. So, double book nga tayo pero medyo off yung biyahe natin. Napindot ko. Ang dami ng na-steal ko doon sa ibang pumindot. Siguro mas maganda-ganda rating ko sa kanila, no? Dalawa yung na-stealan ko eh. Sige, sige. Puntahan natin. Antipolo to Makati to eh. Sir, malapit na po tayo sa ating sa ating pick up point. Ang pipick upin natin dito yung documents lang papuntang Makati. Kaya magaan lang to. Basic lang to mga master. Basic na basic lang natin to. Titirahin agad natin to dire-diretso. Hello po, lala mo po sir. Nandito na po ako sa may number 1 sa Volvo. Okay, on the way na po sir. Pasabi na lang doon. Okay po, nandito naman sir lahat. Tirahin na natin to. Dalawang book na tayo. Okay. O diba, nakakuha tayo ng dalawang booking. So, ngayon, magmamadali na tayo. Papunta ron sa ating kaya, syempre, paulit-ulit na katanungan kung worth it pa ba ang bumiyahe sa Lalamove? Well, ikaw ang makakapagsabi niyan. No? Ikaw ang makakasagot niyan sa sarili mo. Kung worth it pa. Kasi sa atin, ako, sa diskarte na ginagawa ko, para sa akin, worth it pa rin. No? Kasi, kumikita pa naman tayo. At effective pa naman yung ginagawa natin na every time na meron tayong booking, laging may partner. Pero ito ang pinaka-tip ko sa inyo mga master. Huwag kayong kumuha ng booking na pagkain. Kung maiiwasan nyo pala, kung maiiwasan nyo huwag kumuha ng pagkain na booking. Huwag nyong gawin, no? Kasi alam nyo kung bakit, napakasela ng pagkain. Diyan ka malulugi kasi ang pagkain talagang kailangan idiretso mo yan, no? Hindi mo pwedeng patagalin. Kailangan ora-orada yan pagkain, no? Ang hirap samahan ng double booking yan kasi syempre kailangan nung tatanggap ng sa lalong madaling panahon, lalo na kung yung pagkain kailangan di ba? Kainin na mainit or fresh. Hindi mo pwedeng patagalin yan. Kaya ako, tip ko doon sa inyo, kung gusto nyo hindi malugi, huwag kayong kukuha ng pagkain na booking. Not unless na napakalapit lang yan. Kasi okay lang kung malapit, pwede mong ihatid agad. Alright, ayan mga master, nandito na tayo sa Ortigas Extension. Ayan, at papunta na tayo sa ating dalawang drop-off. Ma'am, good morning po. Ay, good afternoon po. Dito po ba si... Opo. Tumatawag kasi ako, walang sumasagot. Ano lang, 125 lang sir. Okay, let's go to our next drop-off. Dito sa may Makati Medical Center. 142. Saan ang daan natin ito mga master? Okay, so puntahan na natin. 4.3 kilometers na lang. Nandito na po tayo sa Makati ngayon. Tayo ay malapit na sa ating drop-off. 2 kilometers away na lang. Drop-off na natin. Saan po kayo, ma'am? Ay, kayo po ba yan, ma'am? Ayun, 0998 335. Ayan. Okay. Sige po.
Okay po. Thank you, ma'am. Meron tayong long ride ngayon. Saan to? Dito lang sa De La Rosa, Legazpi Village. Papuntang Naik to mga master. Kaya, so meron tayong booking ngayon, long ride, papuntang Naik, Cavite. Ito mga master, medyo madugo-dugo tong biyahe natin. Ang layo nito. Okay, ang layo ng ikutan dito. Ito lang mahirap dito sa sa Makati. Napakalayo ng iikutan mo. So yan na nga mga master, napilitan tayo kumuha ng Cavite. Medyo malayo tong natin, booking natin na to mga master. Ngayon, ang challenge nito mga master, mahirapan tayo magkaroon ng booking pabalik kasi Naik yun tsambahan na lang to, sigurado. Opo, Naik. Ayan, doon na to no. Sige. Alright mga master, nandito tayo sa South Luzon Expressway. Ayan, lalabas tayo nito ng Lawton Avenue, Taguig, Parañaque boundary. At doon tayo maghahanap ng booking na kasabay nitong natin, daladala natin papuntang Naik, Cavite. Kasi doon sa Makati, ang daming booking sana kaso na nakakalito. No? Alam mo naman, hindi ako sanay sa Makati. Ang daming pasikot-sikot, ang hirap puntahan ng mga doon, mga pick up. Alright. So ayan mga master, meron na tayong nakuhang booking. Papuntang Lancaster. So tingnan natin kung saan ang to. Okay, so tingnan natin mga master. Pipick upin na natin yung ating tawag nito, parcel, no? Dito lang sa may ayun 1.8 kilometers away lang mga master. So after natin ito mga master, rekta na tayo nito, diretso na tayo, no? Ma'am, lala mo po ma'am, nandito na po sa tapat. Papuntang to no? Tama yung address mo Lancaster. Dalawa kasi ang Lancaster doon Ma'am, tama po, Lancaster City. Hello po. Good afternoon po. Sa lala mo po ito. Ayun, kaka-pick up ko lang po nung parcel papunta diyan sa sa inyo. Saan po ang pinakamalapit na daan po nito? Sa Advincula Avenue po ba ang daan ko nito? Sa Advincula Avenue. Tapos okay. So tatawag na lang po ako pag nandoon na po ako. Okay. So okay. Okay. Sige po. Okay. Salamat. Okay. So ayan po mga master, nandito tayo sa C5 Las Piñas. Ayan, at tayo po ay tapan natin yung merong daladalang parang karton. Ay, ano ba yan? Basta yan, parang aparador. Ang lupit to. Eto mga master, yari ito, huli to dito sa Las Piñas. Pag ito hindi pag ito dumiretso doon sa sa tawag nito, sa crossing na inaanuhan natin. Liliko siya. Kasi pag dito siya dumaan, sigurado huli siya dyan. Naku po, didiretso. Ay, patay ka. Bigyan natin ng warning kasi ang tulin kasi ng motor niya, hindi natin mahahabol Sabihan natin. Naku, yari. Pre, nanguhuli sila dyan ng ganyan ng sakay. Nanguhuli sila dyan. Oo. Huwag kang dadaan dyan, yari ka dyan. Oo, nanguhuli dyan. Sa yung crossing dyan. Oo. Huwag mo nang idiretso, hanap ka ng Saan ka pa pupunta? Kaya nga, sinabol kita. Sabi ko, yari ito pag nabut. Swerte mo kapag kapag nakago. Pero pag hindi ka nakago, yari ka. Inuhuli nila yan dyan. Pakabiti ka ba? Hindi, kasi ito, inuhuli dyan sa kanto Ang problema, magiging mo dyan, kailangan makatagos ka kagad sa kabila. Casimiro, dire-diretso ka, huwag kang ilalim ng tulay, ibabaw ka ng tulay papuntang coastal. Tapos U-turn ka sa may coastal, papuntang Molino na. Ibabaw ka kasi nasa ilalim yung mga nanguhuli, sa ibabaw ka. Kawawa naman kapag nahuli, naghahanap buhay lang Buti naabutan ko. Lalamove din pala to mga master. So ayan mga master, kakatapos ko lang magpahinga at kumain ako dito sa gilid ng kalsada. Kasi nagugutom na ako Kanina pa tayo hindi kumakain, tsaka hindi uminom ng tubig. So yun.
Nag-break time muna ako dito sa tabing kalsada. So ito palang dalawang booking natin na to. Kikita tayo dito ng 453 ang master. Itong biyahe natin na to. Depende pa yan kung magtitip sila, no. Itong ayokong makuhang booking yung mga ganyan, no. Yung mga bisikletang buo. Sa Binondo marami yan eh. Huli ka dyan sa Las Piñas. So ayan mga master, nandito na tayo sa may Centennial Road. At papunta na po tayo ng General Trias. Ayan, sa may Lancaster. Okay, boss, sa Block 15, Lot 23. Oo, Phase 7. Dulo kaliwa, dulo kanan. Okay, salamat. Dulo kaliwa, dulo kanan. Okay, 182 lang. So ayan mga master, tirahin na natin to 19 kilometers. Punta na tayo sa ating last drop off sa Nai, Cavite. Okay. So nandito na po tayo sa Rosario, Cavite at papunta na tayo ng Nai, Cavite. Ayan, nandito na po tayo sa Nai. So nandito na po tayo sa Nai mga master at ayan, malapit na tayo sa ating drop off. Konting-konti na lang to. Hello po. Ma'am, lalamove. Oo, nandito na po ako sa may, tama ba to? Nai Walter Supply Corp. Sakto. Ayan, 271 lang po. Ayan. Salamat. Okay. Exact amount, walang tip. So, yun na nga. So, sakto lang mga master ang natin. Sakto lang ang ating kita. Walang tip. Lahat, exact amount. Grabe. Okay, so ito na ang moment of truth mga master. Since na mahirap kumuha ng booking dito sa sa Nai, Cavite, susubukan natin makahanap ng booking kahit pa paano, no. Ay, palabas na tayo ng Nai kasi walang booking, wala talaga makuha ang booking sa Nai. So, gumagapang ako pabalik ng Rosario. So, ayan mga master, nandito na tayo sa may Kawit, no? Galing ng Nai, Cavite. Hanggang dito sa Kawit, wala tayong makitang booking na paluwas ng Manila. At saka wala rin talagang lumalabas na available na booking kahit ano. Matumal dito sa Cavite. So, sa ngayon mga master, at ayan, gaya na napag-usapan natin kanina kung worth it bang bumiyahe sa Lalamove sa mga panahong ito. Well, ang makakasagot talaga niyan ikaw mismo, no? Subukan mo. Kasi magkakaiba ng ng putok yung mga lugar. Ibig sabihin ng putok yung dami ng booking, no? Magkakaiba talaga kung saan ka nakatambay o nakadestino. At yung mga ruta mo kung saan. Depende yan sa destinasyon mo. And syempre depende rin sa diskarte mo yan kung talaga bang ikaw ay lagi may double book, triple booking, no? So ayan, dumidepende yan. Pero kung single booking lang ang hinahanap mo lagi, tapos yun ang binabiyahe mo, nako, sigurado ako lugi ka dyan. So, gamitin nyo yung double book mga master kasi yun lang yung sasalba sa inyong kita. Sa totoo lang. Kasi totoo naman talagang sobrang baba na ng fare nila, alam mo. Wala na tayong magagawa dyan kasi niya yan kumbaga nilalamove yung paraan para mas dumami yung yung kanyang kliyente, no? Para sa kanya lang lahat yung yung mga nagpapa-deliver. Tayong mga courier service rider, nasa sa atin kung tayo ba ay tutuloy o hindi. Yun lang yung dyan, yung labanan, no? Kaya ginawa yan double book na yan para syempre ma-complement yung baba ng. Yun ang sagot ko dyan mga master, kung worth it pa ba. Well, nasa sayo yan, ikaw yung makakasagot. Sa akin okay pa naman, no? Okay pa naman tayo kasi effective pa naman yung ginagawa natin. So kapag kahit na double book wala pa tayong kinikita, ayan, sigurado yan. Siguro dun pa lang ako magkukwit na ako kasi kung double booking wala na tayong kikitain, wala na yan. Linuloko lang natin yung sarili natin, di ba? Pero hanggat tayo ay kumikita pa,
tayo ay nag-enjoy pa dito sa ginagawa natin. Ayan, at nakakapag-share pa tayo ng ating mga experiences dito sa kalsada, sa courier service. So, nandito pa rin tayo mga master. Yan lang, yan ang mga kasagutan ko dyan. Alright, so yan lang mga master. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsama nyo rito sa ating biyahe. Sana meron kayo natutunan dito sa ating episode for today, no? At sana yung mga baguhan nakakuha ng konting aral sa mga sinabi ko kanina. So, yun lang. Thank you po sa inyo lahat. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe at nakarating ka sa part na to ng ating vlog, ayan, huwag kalimutang mag-subscribe bago ka mag-swipe pababa or pataas. At saka pindutin mo na rin yung notification bell para maging updated po kayo sa lahat ng ating mga future uploads. Master, thank you po sa inyo lahat. And God bless po. At see you next time. Bye-bye. Wala pa rin.